Welcome back again mga Lodi and welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. Ang vlog po natin uli ay pagluluto ng beef morcon. Meron po kasing nag-request nitong ating lulutuin for today. Yan po ay ang ating masugid na tagapanood ng ating YouTube channel na si Melvin Bordones. So Melvin, ito na yung iyong request, pero syempre hindi lang basta-basta beef morcon ang ating gagawin. I-upgrade natin yan dahil 2024 na. So ito po yung aking version ng 2024 beef morcon. Ito po mga recipe. So once na po na ma-ready nyo lahat ng gagamitin ninyo, so mag-umpisa naman tayo dito muna sa ating imamarinate. So siguraduhin malinis ang kamay at nakapaghugas. Siyempre, ito po yung gamit ko na beef. So mamarinate po natin to. So flat po siya, ganyan. So dalawa po yan. So ito po yung isa. At pagkatapos po niyan ay lalagyan na natin yan ng itong ating bawang. So ayan po, yung minced garlic. So ayan, yung ating ground black pepper. So pagkatapos po ng ground black pepper, ito pong ating soy sauce. So ito po yung seasoning soy sauce. At gagamit rin po tayo ng regular soy sauce mamaya para dun sa ating gagawing sauce. Yan. At yung ating hiniwang, so much better po kung may kalamansi kayo mga Lodi. So ito lang po yung aking available ngayon dahil mahirap po. Parang ano lang yung ano dito, yung mga nagbebenta ng kalamansi talaga na fresh, occasional, or ewan ko ba. So minsan meron, minsan wala. So kung ano po yung available nyo mga Lodi, lemon, lime, kalamansi, or meron na kayong ready-made na lime juice or lemon juice, so yun po yung gamitin niyo, pwede po. So yan. So meron akong isang buo, so 4 pieces, hinati lang, hati-hati. At lalagyan ko rin po ito ng konting oil mga Lodi. So kahit anong oil, pero ito pong gamit ko ay olive oil. So yan. So haluin lang po natin itong mabuti para ma-mix yung ating karne dun sa ating nilagay na toyo at kung ano-ano pa. So ganyan lang po, at i-set aside natin to matapos natin tong haluin mabuti mga Lodi. So ganyan lang po yung ating gagawin dito mga Lodi. Then set aside natin to habang ginagawa naman natin yung sauce. So ganyan lang mga Lodi. Okay mga Lodi, dito naman sa parting to, gagawa tayo ng sauce nya. So kuha lang kayo ng saucepan or kahit anong pwedeng paglagyan ng sauce nyo. So wala pa pong heat yan, wala pa pong apoy. So umpisahan na po natin muna sa pineapple juice. Ito pong pineapple juice ay at least 1 cup. Kung nakikita nyo, 1 cup, ayan. 1 cup gagamitin natin dito. Ayan. 1 cup pineapple juice mga Lodi. Then susunod na natin dito ay yung mirin. So yung mirin po natin, gagamit po tayo ng 1/2 cup. Ayan mga Lodi. So ito po yung mirin.
Yan, non-alcoholic. Mirin. Kung wala po kayong mirin, ay magtubig na lang po kayo. Or, pwede sigurong alternate ng soju. Siguro naman alam nyo po yung soju. So, yan, 1/2 cup ang gagamitin natin na mirin. At soy sauce. Soy sauce po ang susunod natin mga lodi. So, gagamit naman tayo ng 1/3 cup na soy sauce dyan. Itong regular soy sauce natin mga lods. Yan. Soy sauce. So, 1/3 cup. Yan. Usan lang natin to. Then, 1/3 cup. So, yan. So, dyan natin uumpisa ng ating sauce. Then, ita-turn on na po natin yung ating heat dyan, mga lodi. So, turn on dyan na yung heat. Yan. So, high heat muna, syempre. Then, we're going to start with ginger. Ito po, ginger. Yan, mga lodi. At yung ating minced garlic. Minced garlic, mga lodi. At least 1 teaspoon. Ginger, mga siguro 1 tablespoon ginger. Then yung beef cubes natin, mga lodi. Beef cubes. So isang ganito lang, 1 cube lang. Yan po ang ating gagamitin natin sa sauce. So pakukuluan po natin yan, mga lodi. Then haluin muna natin to. Yan lang gagawin nyo, mga lodi. Haluin lang mabuti. At ilalagay na natin dito yung ating shiitake mushroom. Kung wala kayong shiitake mushroom, pwede naman regular mushroom na lang po. Kung mahirap hanapin sa inyo yung shiitake, or kung ano man po yung inyong available. Yan. Lagay na natin ito lahat. Ay, masarap ang may ganyan. At syempre yung ating lima beans or yung peas, kung ano po yung available nyo. Yan, pakukuluan lang natin yan, mga lodi. Then lalagyan din natin to ng brown sugar. So mamaya na po yung brown sugar. Umpisan muna natin dyan. Yan, lagyan na natin din yan ng ating ground black pepper. Ito po. Yan. So konti lang. May naalala ako dito sa konti lang na black pepper, tapos ang dami ko daw maglagay. So kilala mo na kung sino yon, alam mo na yon kung sino ka, ate. So ate po siya. At haluin lang din natin itong mabuti. Then hindi na po natin to tatakpan, mga lodi. Hintayin lang natin itong kumulo. So ganyan lang. Tapos mahalo, then hintayin natin kumulo. So dyan muna kayo, mga lodi. Then hintayin lang natin itong kumulo ang ating sauce na gagamitin dun sa ating beef morcon. At eto na, mga lodi, kumukulo na yung ating sauce. Then eto po ang ilalagay natin dyan ngayon, yung ating 1/4 cup na brown sugar. So lagyan nyo lang po yan ng brown sugar. Then halu-haluin natin to ngayon. So hihinaan na po natin yung apoy natin dito hanggang sa mag-reduce yung ating sauce na gagamitin sa ating morcon. So ganyan lang, mga lodi. So wag nyo ang hahayaang masunog yung ilalim
dahil malakas ang ating apoy. So medium from high heat, then low natin sa medium heat. Yan. So para hindi siya masunog. So hahayaan lang natin naka-open yung ating pots or saucepan para mag-reduce ng konti yung sauce niya para dumikit dun sa ating mga nilagay na gulay. At dito naman mga lodi, ito na yung ating na-marinate for about 45 minutes. Yan. So ganito na po yung itsura ng ating beef. At ihanda lang din natin tong ating mga ilalagay. Ayusin ko lang po ito para mabilis tayo. So ito po yung itsura ng beef natin na marinade. So gumamit din po ako ng aluminum foil dito mga lodi. So yan. Ganyan po kalaki yan. So make sure uli, reminder na malinis yung kamay kung sakaling ibebenta nyo to. Kung kayo lang po, kayo na pong bahala. So ganyan. Then ang ilalagay natin ditong unang-una ay yung ating turkey na ham. So eto po. Yan. Lagay nyo lang dito sa banda dito para pag binilot natin ay okay pa naman. So yan po. At lagay na natin yung hotdog kung ilan pong kakasya. So buo na po yung ginamit ko dito mga lodi. Then yung ating boiled egg. So ito pong boiled egg na to ay yung galing sa Korean na minarinade nila. Kaya po ganyan ang kulay, hindi po puti. So 4, okay na yan. At yung ating crab stick. So ito po yung crab stick. So, mga dalawa rin. Nakita tayo ng dalawa. So, napakasimple lang ng ating gagawin. Kung sakasakaling meron po kayong lahat ng ating ingredients, madali lang po yan. So, yan. At susunod na natin tong ating string onion. At lalagyan din po natin yan ng cheese, syempre. So kahit ilan po ilagay nyo, pwede. So putulin ko lang to dahil masyadong mahaba. At dito po ay syempre kung ano man yung gusto nyong ilagay mga lodi dito sa ating palaman ng ating beef. So nasa sa inyo na po yan. Zoom natin para makita po ninyo. Yan. So, ang susunod ko po dito ay lalagyan ko po siya ng avocado. So, ito po yung avocado niya mga lodi. So, ito na nga po yung avocado natin. So, lagyan na natin ito ng avocado. So, kahit ano naman po ang laman ng ating morcon ay pwede nyong gamitin. So, nasa sa inyo na po uli yan. Dagdagan nga natin itong ating egg, boiled egg. So, ganyan. At syempre, yung last na ilalagay ko po dito ay yung ano po, liver spread. Lalagay din po tayo ng liver spread dito mga lodi. So, ayan. Lagyan natin ito ng liver spread. Nahanda ko lang po. Ayan. So, ito po yung liver spread. Ay, nawawala sa screen. Hindi ko po kasi nakikita yung camera. So, ayan. Lagyan natin to ng liver spread. So, nasa sa inyo na din po yan kung gaano karami ang inyong ilalagay. Paborito ko po yung liver spread, lalong lalo na po yung Reno. So, yung Reno po ay hindi available. So, eto na lang po yung available. Lagyan ko lang din po yan. So, ganyan lang po yung aking gagawin dito sa ating morcon. Then wala po akong string sa ngayon, so
Kaya po ako meron nitong aluminum foil. So ganyan lang po yung pagbibilot ng ating so make sure na malapad siya, nakasya siya dun sa pagbibilot nyo. Ito mga lodi, hatakan nyo lang yung balat, itak in nyo, yan, hawakan nyo mabuti, then hatakan nyo po na ganyan, ibilot nyo po ng mabuti, yan. So i-roll nyo ng mabuti at pabayaan nyo na lang yung mga dulo-dulo nyan dahil ano naman, ibibilot naman natin siya dito sa ating aluminum foil. So ganyan lang po yung aking paggagawa. So ibilot na natin to. So dahil nga special, iba ang pagkakaluto ng ating beef murcon. So ganyan po yung gagawin ko muna. So at ano ko lang dito, pipigain ko lang dito sa dulo, parang gumawa lang tayo ng embutido na nakabalot sa ating aluminum foil. So ganyan lang po yung gagawin natin. Then yung isa po na itong natitira nating isang beef, parehas lang naman din po yung gagawin natin. So para hindi po tumagal yung video, isa lang po yung aking pinakita sa inyo. So madali lang naman pong subaybayan, di ba? So gagawin ko lang po yung isa, then wait lang po muna kayo dyan. So balikan na natin to mga lodi, yung ating sauce na kung makikita nyo, malaki na yung na-reduce ng ating sauce dito mga lods. So haluin lang natin to. So ganyan na siya, parang malapot-lapot na siya yung ating sauce dito mga lods. Yan. So lakasan lang natin yung apoy dito. So para makikita nyo, kukuluin na yan. Ayan. Lakasan natin yung apoy. Dahil gusto ko yung medyo malapot-lapot pa ng konti. So i-reduce pa natin ng konti yung ating sauce. Pero siyempre titikman muna natin yan. Yan. Para kung sakaling kulang, madagdagan yung ating mga spices na nilagay or yung mga soy sauce. So tikman na natin muna to. So yun, ayos na ayos naman pala. So ganyan lang mga lodi, haluin nyo lang to para hindi masunog dahil nilakasan natin yung apoy. Then after 3 minutes, okay naman na to. So ganyan lang na po gagawin nyo sa ating sauce. So medyo a little bit spicy po ito kung maano nyo po, kung gagawa po kayo. So ganyan lang. So luto naman na yung ating beans, yung peas, saka yung ating shiitake. So haluin nyo lang mga ilang minuto lang, then turn off nyo na po yung heat. Yan. So ganyan na po yung itsura ng ating sauce mga lodi. So balikan na natin yung ating binilot na beef. At dito mga lodi, gagamit po ako ng indoor na grill doon sa paggigrillan natin ng ating beef. So dito ko po siya nilagay sa aking tapat ng kalan dahil magbubukas tayo ng exhaust. Yan, nakikita nyo na po, umuusok na yan, di ba? So kaya ko po siya nilagay sa aluminum foil. So ito po yung ating igigrill. So siguro isa lang ang kakasya dyan. So instead na pakukuluan natin to sa, kung yung iba pong gumagawa kasi ng murcon ay pinapakuluan nila dun sa mismong pinaka-sauce nung kanilang ginawa. So parang ano yun yung tomato sauce, so na may liver spread, ganyan. Pero ako po, ito po yung version dahil kanya-kanya po kaming version mga lodi. Tingnan natin kung maihiwala ito or else I'm gonna let it stay dito sa ating foil. So
Binilot ko lang po sa foil para hindi siya makalas. Dahil wala po tayong ginawang, anong tawag doon? Yung ating twine. Ayan. So, ganyan. So, yun naman pala. Naluluto rin naman pala kung makikita nyo mga lodi. So, tapat ko na lang yung camera. Ayan o. So, nagkakaroon na rin siya ng pagkaluto. So, siguro gaganyanin ko muna siya para madikit lang, mag-stick on yung kanyang mga meat together bago natin alisin yung foil. So, ganun lang siguro mga lodi yung gagawin natin. Ayusin natin tong camera dito para makita nyo po. Yan. So, ganyan lang po yung gagawin natin. At, syempre, ikot-ikot natin to para maluto yung kabila. Yan. So, kung yung iba po ay nagpapakulo, ako naman po ay ganito lang ginagawa ko. Ginigrill ko po ito. Since na wala akong grill pa na may apoy, ay dito na lang sa indoor grill natin gagawin. So, pwede naman kahit ano mga lodi. So, ganyan lang yung gagawin natin mga lodi. Yan. Para lang kayong iniihaw yung ating morcon. So, try natin na alisin dito. Ano ba? Siguro, tanggalin ko muna to. Ayan, umuusok na siya, sobrang usok na niya. Kaya tayo nagkakaroon ng kaya ko po siya nilagay dito sa ating para mahigop niya yung usok. Ayan. Yun. Yun naman pala. So, ganyan lang mga lodi. Ano ko muna to para mag-stick together yung balat para hindi siya maghiwalay. At kung pwede nyo naman i-base dito yung ating sauce na ginawa. So, ganyan lang. Ihaw-ihaw lang tayo sa loob ng bahay, mga lodi. Hinaan ko lang to. So, hininaan ko lang kasi naka 400 degrees siya. So, dito, nilagay ko lang siya sa 350. Yan. Para hindi masyadong masunog. Ganyan lang mga lodi, nakita nyo may guhit na ng grill ang ating ginawa. Kaya nilagyan ko rin po siya ng, kung nakita nyo, nilagyan ko siya ng oil. So olive oil po yung nilagay ko sa kanya doon sa ating pagmamarinate para po dito yan sa grill mga lodi. So kung kahit naman hindi nilagyan ng oil, dito nyo na lang ilagyan yung oil, so pwede naman. At i-grill lang natin to ng ganyan. Kukuha lang din ako ng pangpunas dyan para ma-bastingan natin tong ating ginagawa. So, dyan muna kayo mga lodi. Tingnan nyo muna yung ating ginigrill. Yan. Dito mga lodi, ito pong, meron pang natira dito na na pag-marinate natin. So, lalagyan lang natin ito ng mantika. Lagyan ko rin po uli ng olive oil. So kung wala po kayong olive oil, kahit ano pong mantika, kahit cooking oil po. So yan. Lagyan lang natin ito ng konting mantika. At haluin nyo lang mabuti. Then ito yung pang-basting natin dito. Yung pampapahid. Wala rin ako pampahid. So gawin na lang natin ay nasa na ba yung aking kutsarita. So, ganyan mga lodi. Haluin nyo lang to. Then, i-base natin dito sa ating niluluto. Yan. Yun, no? Para maluto siya. Then, ibibiling nyo lang po to or iro-roll. Para naman yung kabila ay malagyan. Ganyan lang. Ibiling natin to para malagyan yung kabila. Ayan. Ganyan lang gagawin nyo mga lodi para lang kayong nag-iihaw dito sa ating beef.
instead po uli na papakuluan natin, ganito lang po yung gagawin natin. Madali lang. So, lalagyan lang natin ito lahat. Then, ikot-ikot. Ayun. Para hindi siya matanggal. At madali lang itong maluto, mga lodi. Saglit lang. Hinaan nyo lang din yung inyong griller kung kayo po ay gagamit ng indoor na grill katulad nito para hindi po siya kaagad masunog. Ganyan lang. Ganyan lang po. At pwede rin naman ipang base natin tong ating ginawang sauce. O, nandito po yan. Ayan o. Yan. Nandyan lang po yung ating sauce. Ito po yung ating ginagawa. Tanggalin po natin para makita ninyo. Ayan. Ganyan lang yung ating gagawin dito sa ating murkon. So, ganyan lang po ang ating version. So, lulutuin ko lang to mga lodi. Then, lulutuin ko rin yung isa. And after this, presentation plate na po tayo para makita nyo po yung itsura. So, dyan lang po kayo at magluluto lang tayo ng murkon. So, ito na po yung isa. So, naalala ko, meron pala akong toothpick, mga lodi. So, pwede nyo rin pong gamitin. Ayan. Yung toothpick para hindi siya bumuka. Then, wag nyo lang pong kakalimutan tanggalin kapag ready na nyo pong kainin. So, ito po yung isa. Nilagyan ko na po siya ng toothpick dito. Ayan, kung makikita ninyo. Para hindi siya bumuka at maluto siya ng mabuti. Ayan mga lodi, lumabas na yung kanyang cheese. Wow! Balik rin na natin to. Ayun, lumabas na ang ating cheese. So, saglit na lang to mga lodi, then luto na po ito. Dahil grinil natin itong ating beef, madali lang po maluto yung beef. Huwag nyo pong patagalin sa ganito dahil magiging makunat po yung kanyang meat. So ganyan lang po yung ating gagawin. So ito pong isa na to ay okay na. So i-rest muna natin to dito. Ayan. Rest muna natin yan. Then ilalagay natin dun sa ating paghihiwaan. So ito po, saglit na lang. At yan lang na kayo mga lodi. Saglit na lang at tapos na tong ating beef murkon. So ito na nga mga lodi. Tapos na yung ating ginawang beef murkon. So huwag nyo pong kalimutan itong tanggalin. Yung ating nilagay na toothpick. At tignan nyo po at maghihiwa na po tayo. Dahan-dahanin nyo lang. Medyo mainit pa kasi. At last one. So eto na po, tignan nyo maigi mga lodi. Ayan. Ayan na yung ating itsura ng ating beef murkon. Tatag lang natin to. Ayan. Cheesy. Ayan mga lodi. So ganyan po yung itsura ng ating beef murkon. Then ang kulang na lang po dito mga lodi yung pinaka-sauce nya. Lalagay po natin yung sauce. Diyan muna po kayo. Ito, kumuha na rin po ako mga lodi ng paglalagyan natin. So dito po natin i-arrange yung ating beef murkon. Ayan sa natin dito. Ayan. At syempre yung kulang nito mga lodi yung ating ginawang sauce. So
Lagay na po natin yung ating ginawang sauce. At ito. Ayan mga lodi. So ito na nga ang ating ginawa. So ito na mga lodi. Tingnan nyo ang ating ginawa. So kain na naman, di ba mga lodi? So ito po ang ating ginawang beef morcon upgraded 2024. Ayan po. At ito po ay requested ni Mr. Melvin Bordones. So ayan po mga lodi. So kakain na po. Magtitikim na tayo mga lodi. So tikman na natin tong ating ginawa. Gusto mo ba? Yes. Ano na. Walang tayo ng ano dito. Walang tayo ng walang maliit eh. Puro malalaki. So ito mga lodi ng itsura. Kainin na natin to. Ito po yung pinaka-cheese niya. At saka yung pinaka-avocado na nilagay natin. Sarap. Ano? Okay ba? Ito mga lods. Yummy. Yan. So, hugas lang akong kamay. Then, magpapaalam na po tayo. At eto na nga mga lodi, dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Yung ating ginawang requested by Melvin Bordones, yung beef morcon, pero ginawa nating upgraded ngayong 2024. So yan po ang ating beef morcon. At kung nagustuhan niyo po itong ating video for today, siyempre kung hindi pa po kayo subscribe, mag-subscribe lang po kayo sa ating channel na Kuya Raven Vlog. And kung nagustuhan nyo rin po, huwag rin pong kalimutan na i-like yung ating button. Then i-share ito sa ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, at kung ano-ano pa po. At syempre kung meron po kayong mga katanungan sa ating niluto ngayon, ay huwag nyo rin pong kalimutan na mag-comment. Mag-comment lang po kayo yan sa ilalim ng description box natin. At sasagutin po natin lahat ng inyong katanungan. At kung meron naman po kayong mga request katulad nito na ni-request sa atin na ipapaluto, dyan nyo rin po ilagay sa ating description box. At gagawin natin yan as soon na makita uli natin yung mga inyong nire-request. So maraming salamat po ulit mga lodi. At hanggang sa susunod na video natin. So abangan nyo po ang susunod na video. Maraming salamat. Paalam! Bye.